Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday pala, Thursday night mga idol, no? Thursday night pa lang, ano ba yan? Sunday na yung nasa isip ko. So ayan mga idol, no? So malupit ang mga news natin ngayon, mga update natin tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay. So punta muna tayo sa ating crypto bubble, mga idol. So ngayon medyo nagkakaroon tayo ng chance, no, para makapag position, ayan na, makapag-position sa XRP, mga idol. Kanina sumundot ako sa Bitcoin, nag-short ako ng konti. So ayun, nakakuha tayo ng magkano yung $14. O, $14, mga idol. So, ano natin yan? Tabi lang natin yan. Tapos, check natin dito mamaya. Habang nagsasalita ako, malay nyo, pumosisyon tayo ng isa. Lagyan ko na ng 100 to. Oh, ayan. So, check natin yan mamaya, mga idol. No? So, grabe kasi, no? Medyo nag-drop eh. No? From 3.1 to 3.08. Oh, pag nag 3.05 yan, 04, pwede na tayo lumapag, mga idol, no? Oh, ayan. So, check natin. So, dito muna tayo. Bago tayo mag-update, mga idol, palike muna ng video. Alam nyo na yan. Everyday, mga idol, nag-update tayo. Like lang, mga idol. Masaya na si Kuya Jeblo. At syempre, sa mga magsusubscribe, sobrang solid. At sa mga nag-ano sa atin, no? Sumusuporta sa channel natin using membership, napaka-thank you po sa inyong lahat, mga idol. Isa kayo sa mga reason at dahilan kung bakit tayo nag-update every day, twice a day. Dahil sa inyo. So ayan, no? Sa mga gustong sumuport, andyan lang po sa tabi ng join button. So punta na tayo ngayon dito. Ito ang malupit na news natin ngayon, mga idol. Grabe to. Google News AI think it ulit. Google's new AI, ayan. Google's new AI thinks it knows your age even if you won't say. No? Malalaman ng Google ang iyong edad kahit hindi mo sabihin, mga lodi. Google's rolling out machine learning age estimation across the US, scanning your search history, YouTube habits, and app used to guess how old you are. So kung ano yung mga habit mo, kung ano yung lagi mong sinisearch, kung ano yung mga pinapanood mo lagi, dun niya mahuhulaan kung anong edad mo na, di ba? Under 18, nako, pag under 18 ka, you'll get cut. Joke lang. You'll get cut off from Maps timeline. No, ayan, maka-cut off ka. Syempre, may adult apps, personalized ads, and yes, YouTube might tell you to go to bed. O, ayan, mga idol. No? Pag nalaman ni Google na, oy, under 18 ka, tas nagsisearch ka ng ganyan, nako, yari ka, malalaman yan. Sumbong ka sa mama mo. Binubura mo pa yung mga history para di malaman, ha? Yari ka ngayon. Oh, ayan. Think it got you wrong, you can appeal, sabi niya. You with your government ID or a selfie. Oh, ibig sabihin kapag napagkamalang kanyang under 18, tas hindi kanya pinayagan pumunta sa mga app na bawal sa'yo, pwede kang pwede kang mag-appeal. Pasa mo yung government ID mo, kaya mag-selfie ka, makita niya na mukha ka ng matanda. Oy, ito, matanda na to. Ganun, no? Tapos, they say it's for safety, but critics are already calling it surveillance parenting by an algorithm. So, maraming siyempre yung mga may anak na makukulit, parang siguro sa kanila okay yun kasi parang sila na yung mag-guide, yung Google na mismo yung mag-guide sa mga anak nyo. Pero sa iba naman na gusto ng privacy, mukhang yun, mukhang ayaw nila. May mga critics sila na parang sinusurveillance nyo ba kami? Ha? Hindi pwede yan, sabi ng mga tao. Magrereklamo sila ngayon, mga idol. So, ano kaya, no? Pero kayo, pabor ba kayo dito na malalaman yung edad mo ng Google? Mga idol, base sa kanyang edad o sa edad mo, pwede kanyang pagbawalan sa mga bagay na bawal ka. Di ba? Kung bata ka pa. So, okay ako dito, mga lods, kasi hindi naman natin nakikita yung mga, lalo na ngayon, halos na mga bata may cellphone na, mga idol, halos lahat, kahit nga baby pa lang Di ba? Pinapanood na ng mga cellphone. So,
mas maganda na may kahit papano merong naglilimit ng mga apps. Kasi minsan, kahit mga, kunyari sa cellphone, alam niyo naman yung mga bata, may napipindot-pindot minsan, di ba? May mga nagpa-pop up. Minsan yung nagpa-pop up, bawal, tapos napipindot. O kaya, napunta siya dun, di ba? Nang hindi niya nalalaman. So, pwedeng i-block ng Google pag gano'n. Sa akin, goods yun. Kayo, mga idol, goods ba sa inyo yung gano'n? No? So, ito naman. Nako, ito, mainit-init yung news na to. A Chinese spy, isipin nyo, a Chinese spy work at the Fed mismo kasama ni Jerome Powell. Nako, yari. Sabi dito, while Powell was busy with climate charts, a senior advisor at the Federal Reserve leaked sensitive US economic data to China from 2018 to 2021. Nako po, nag-leak na. He even got a nice little teaching check. No, kumbaga binayaran pa siya ng $450,000 from a Chinese university in 2023. Must have been some PowerPoint, sabi, no, yung paano niya kaya pinresent. Meanwhile, Jerome Powell was too busy pushing DEI slogans and climate buzzwords to notice a CCP mole down the hall. Trump's DOJ cut him in under 2 weeks. Nako, mukhang makakadagdag pa to sa pagtanggal kay Jerome Powell, mga idol. Yung mga ganitong issue. That's what happened when you swap equity initiatives for actual national security. O ayan mga Lodi, merong mga files, may mga ano sila dito, no? So may nahuli daw, no? Former senior advisor for the Federal Reserve indicated on charges of economic espionage. Di ba? Naku, mukhang makakadagdag talaga to kay Powell, mga idol, no? Ito na nga, nag-comment na si Trump sa ginawa ni Powell. Jerome, too late. Ayun tawag niya, no? Binansagan niya yung too late, Jerome, too late, Powell. Parang ganun, mga idol, no? Jerome, too late, Powell has done it again. He is too late and actually too angry, too stupid, too stupid and too political. Sabi niya, no? To have the job of a Fed chair. He is costing our country trillions of dollars in addition to one of the most incompetent or corrupt renovations of buildings in the history of construction. So, tinira niya na dito yung building na pinapagawa ni Jerome Powell dun sa HQ, no? Ng Federal Reserve. So, pinaringgan niya na. Ayun daw yung pinakamahal, pinaka-corrupt na renovation na nangyari. Put another way, too late, sabi niya, is a total loser and our country is paying the price. Ayan. So, parang sinasabi ni Trump na magalit nga kayo dyan kay Powell. Ito yung mga ginagawa niya kasi parang walang magawa si Trump, So, ang ginagawa niya, sinasabi niya sa mga tao na parang sinisiraan niya si Powell. So, ayun yan, banatan nila yan Lagi talagang nag-aaway sila, no? So, bahala na sila dyan kung ano mangyayari dyan, mga idol. Pero sa tingin ko, kung sakaling magmatigas talaga si Jerome, last niya na yan, last niya. Kumbaga, pag dumating yung time na ano na siya, magre-resign na siya o tapos na yung kanyang araw bilang chairman ng Fed, hindi na siya may extend, mga Lodi. Dahil kung hindi man talaga mapatanggal ni Trump, kasi talagang hinahabol ni Trump na matanggal na to kasi ngayong 2000, parang si Jerome Powell yung sagabal sa mga plano nila. Kumbaga nakalatag na yan Nakalatag na yung plano ni Trump, mga Lodi, no? Ikakasa na to sa ganitong buwan, sa ganitong ganyan, sa ganitong ganito. Kumbaga, naka-play na, naka-script na Kaya lang si Powell yung sumisira sa script ni Trump, mga idol. Kaya gustong-gusto niya na talaga matanggal si Jerome Powell para magawa niya na yung kanyang plano sa US, no? Ayun yun, sa tingin ko, kaya galit na galit si Daddy. Ayan. So ito naman ang ating Treasury Secretary na si Scott Bessent just said, ayun na, Fed Chair Jerome Powell replacement is probably coming within a few months. No, talagang ayun na yung plano nila, tanggalin si Jerome. We are putting together a very good list of candidates, and remember, there are going to be 2 seats opening up
Hindi ko alam kung ano yung 2 seats, pero dalawa daw ang kailangan nila, mga idol, no? Governor Kruger will be leaving. Okay. So, Chair Powell in May. Parang dalawang posisyon yung mawawala, mga idol, no? There will be 2 seats opening up. I am putting together a list for the President, Chief of Staff to review. I would expect that we could have an announcement by the end of the year. So, ayun na nga, mga idol, no? Dalawa yung uupo, no? Kapag umalis si Jerome at yung isa pa, mga idol. So, talagang inaasahan na nila na tatangkin na papalitan na si Jerome. Grabe, no? January, February, April, January, February, March, April, May. So, grabe, halos kalahati pa ng ng 2026. Mga idol, pag natanggal si Jerome, kasi hanggang May pa siya. Kaya minamadali na nila nila Trump kasi masyadong hindi tama sa timeline ng mga plano nila. So gusto na talaga nila matanggal to, mga idol, no? Ito nagbigay si George ng marking is best month. O yan, will the momentum continue? So ito, mga idol, ito yung August, no? Tignan nyo. Pero kailan ito kasi yung ghost month, sabi nila, no? Pero sa tingin nyo, kailan nagi-green? Yung mga taon ng bull market nagi-green si August, no? Noong 2017. Kita nyo, 92%. No? Ayun yung bull market year nung 2017. 'Di ba? 1 2 3 4, no? Every 4 years, 2021. Halos 2020 tsaka 2021. Parehas green yan kasi bull market year to, no? 2021. So ngayon 2025 bull market year, malamang Makati to, mga idol, no? Baka mag-pump din to, mga lods, no? Ayun yung tingin ko lang, etong August natin baka green, no? Pag mag-close yung candle natin sa green sa August, mukhang positive. Ayun yung sa akin, sa tingin ko, mga idol. Si Chair, ito naman, isa pa to. Sa bagay, hindi ko naman sinisisi to si Paul Atkins na hindi pa pinapakawalan yung Ripple, kasi alam ko nasa plano din yun. May timing din kasi yun, mga idol, So hindi pa ngayon yung oras para masettle yung kaso ng Ripple at ng SEC, no? SEC Chair Paul Atkins says, America must do more than keep pace with the crypto asset revolution. We must lead it. I stand ready to help get the job done. So ayan, nag-comment na si Paul Atkins, no? So siya ready na yan, mga lodi. Walang problema kay sa SEC chairman, sa Fed chairman ang may problema tayo. So ito, kayang kausapin, kumbaga kay Trump yan, no? Nag-aaway-away lahat. Papalitan ba si Jerome Powell o hindi? Ano ba mangyayari? Hanggang kailan ba siya? Ngayon, sabi dito ni Congressman Thomas Massie, calls to end the Federal Reserve. So wag na raw, tanggalin na raw tong Federal Reserve, mga tanggalin na lang. Pabor si Trump dyan. Ewan ko lang, kung pabor siya dyan. Pero sa tingin ko, hindi. Sino ba may-ari ng di ba sabi nga, mga idol, iwalay kasi yung Fed sa government, mga lods, no? Iwalay yan. So punta tayo dito. Siya, ayaw umalis ni Jerome Powell. Tanggalin na lang natin yung na yan. Yung Fed na yan. Hindi na natin problemahin. The dirty little secret is that National Digital Asset Stockpile is going to be way more important than the Bitcoin Strategic Reserve, and they know it. Sabi dito, mga idol, mas importante yung digital asset stockpile kaysa sa Bitcoin Reserve. Ayun yung sinabi dito. Enter the US Treasury stage right, sabi, no? So, ayun, si Bo Hines, no? Kilala niyo naman to, mga idol, Siya yung isa yan sa mga main player ni Trump, So, tignan natin kung ano yung sinabi niya dito. And these budget neutral ways are outlined.
Look, I've said repeatedly, we want to accumulate as much as we can possibly get in these budget-neutral ways that are outlined in the SBR executive order. We also have the Digital Assets National Stockpile, which gives credence to other ecosystems and what's being built elsewhere in the space. As the president likes to say, we have very smart people in the administration that are working on this. I think that we'll move on ways of accumulation that can be implemented. As the president likes to say, we have very smart people in the. We have very smart people, mga idol. Alam nyo, naririnig ko lang yun kapag ang tinutukoy Ripple yung mga nasa likod ng Ripple, mga idol. Pansinin nyo, kapag yung mga ibang CEO, pag binabanggit yung Ripple, lagi nilang sinasabi na matatalino yan sila, ganyan. Ano yan, talagang alam nila yung ginagawa nila, hindi yan katulad ng mga politiko sa Pilipinas. Walang ganun. Ang sinabi lang, alam nila yung mga ginagawa nila, matatalino yan, and they can make it work. Ganun, sa halos sa lahat ng interview. So ngayon, sinabi dito ni Bohans, we have very smart people, no? So, alam ko na to, mga Lodi, mangyayari na to. So, ayun lang. Sa tingin ko lang, nakikinikinita, kumbaga, nakikinikinita ako na, mga Lods, kung sino yung mga yan, no? So, ito, nako, ito, hindi umano lang to mga idol. Di umano. Director of Digital Asset at BlackRock, si Maxwell Stein, set to speak at Ripple's Wealth 2025. So, ayan, mag-uusap sila, mga idol. No? Ano kayang pag-uusapan nila dyan? Tapos ito, yung pinost dito ni Amelia. Wow, sabi niya, Trump Crypto Report. SEC lawsuit drop. Ripple. Get ready, ladies and gentlemen. Sabi, we are about to fly to the moon. So kasi isa sa mga sinabi dito sa crypto report daw yung CallSec CFT Corporation allow So ito na, SEC lawsuit drop sa Coinbase, sa Ripple, sa Binance under the new leadership. So kasama yung Ripple. Alam niyo mga idol, sa tingin ko nga ano to wala na yun kumbaga formality na lang kung i-announce ng SEC. Pero alam na ng mga main player yan, alam na ng mga nandyan sa loob yan na tapos na yung kaso na yan. Hindi lang ina-announce. Kasi once na ina-announce na, yun na nga, parang mag-iiba na yung tingin sa XRP. Diba? Hindi lang kasi panalo ng XRP yan. Panalo yan ng halos lahat ng crypto. Yung kaso na yan. Ibig sabihin, sila lang kasi talaga yung pinakapumalag sa SEC. Diba? Tapos nanalo sila. So, hindi lang tagumpay nila yun. Tagumpay ng buong crypto yun. Mga idol. So, talagang hindi nila ina-announce. Kasi nga, malaking bagay, kumbaga malaking bagay yun Parang dun mo na tinapos lahat ng problema pagka in-announce mo yun. So, sa tingin ko, tapos na yan, hindi lang nila ina-announce. Mga idol, no? Siyempre, may mga, may mga sikretong galaw pa yung mga yan Diba? O, ito pa. Sabi dito, the SEC is holding a closed-door meeting today. Could this be the moment they wrap up the Ripple case? So, sa tingin ko, tapos na yan. So, itong meeting na to is parang ano lang to sabihin na, ganun pa rin yung plano Wala mo lang sasabihin, no? Kumbaga, i-announce natin to dun sa tamang date, sa timing na date na alam natin at tayo lang nakakaalam nun, sabi nila, no? Hindi alam nila Jebro yun, nila, ng mga content creator. Huwag nating paalam sa kanila. Sabi, di ba? So, ganun yan, mga idol. So, punta na tayo sa mga nyo. News natin ngayon Punta tayo sa mga comment nyo. So, mag-update na tayo ngayon. Pia, may volume. Ayan. So, lang nag-comment. Refresh. Dami nyo naman nag-comment, mga idol. King Shangsheng, hindi ko naman nababasahin. Nabasa ko na yung mga news mo, King Shangsheng, shoutout sa'yo. XRP Solana at iba pang centralized crypto ay bubulusok panigurado. XRP ay very compatible as a CBDC. Yung anti-CBDC account act pala, pampacover up para walang magprotesta, magrereklamo at iharang ang mga crypto law. Kaya nila sinabay lahat ng Clarity Act to Genius Act para ma-implement agad ang crypto, ma-adapt, maisabatas at tuluyan ng gamitin worldwide. Then when the right times na kung saan distracted lahat ng tao sa isang event like war at na-adapt na ng tuluyan ng mga tao ang crypto, tsaka nila tatanggalin yung anti-CBDC Act. So ayan, alam ni Idol yung plano. Si Mark Steven Resco.
John Robert. Bear months yan, boss. Lilipad sakto. Shoutout kay John Robert sa suporta sa channel natin. Tama, baka friend yung parating na UFO. At tulungan tayo sa problema sa baha, basura, krimen, korupsyon, etc. Turuan si Elon kung paano gumawa ng sakyan na 1,000 times faster than light tulad ni XRP. Alam nyo, yung ang kailangan natin power, no? Parang energy. Wag, kasi kung aasa tayo sa mga oil, sa mga ganyan, maganda bigyan nila tayo ng, alam niyo yun, meron kasing mga energy na naglalast na siya 100 years eh. Di ba? Kung meron nun yung kotse mo, imagine, hindi ka na magpapagas. Ang ginagamit na energy ng kotse mo is yun. 100 years na pwede ka ng hindi mo na pagasan, ayun na lang yung gagamitin mo. Ayan, si Jonabel Ginto, shoutout sa'yo. Si Ziggy Stardust, benta konti bossing pang bodega pag bumalik uli. Ayan, si Regani Garta, si Kong Talpak ang representative natin na kausap sa mga aliens para wipe out na tayong lahat. Gusto mo tayo ma-wipe out? Niloloko lang tayo ni Too Small. Naniniwala na akong fake data lang ang mga sinasabi nila sa report. Alam nila na gumagalaw ang market kahit anong sasabihin ni Too late. Kahit umuutot lang ang mokong na to, magkakagulo na ang market. Bilang trader, mas tumitindig balahibo ko sa kilikili kapag siya ang nagsasalita kesa kay Daddy Trump. Bakit walang makapag-file ng case sa kanya? Nahalata namang isa siyang global market manipulator. Masahol pa siya sa asawa ni asawa ni Nonsense Pilotoy, sabi niya. Iba kasi may hawak sa Fed, mga idol. Alam ko may hawak niyan yung mga bangko, yung may-ari ng mga bangko, which is yung hindi ko alam kung Rockefeller o Rothschild. Sila yan eh, mga lods eh, mga mayayaman sa buong mundo. Di ba? Rothschild, Rockefeller, Santos. May Santos pa, hindi, wala. Wala yun, Pinoy. Si Mr. Joe, shoutout sa'yo. Si Jennifer Bulangkig. Ayan, hintayin muna nila ang bare months, boss, para masesiguro ang Pasko. Tama yan. Yes, boss Jeb, may metaverse ang XRP Ledger and next. Oh, nabasa ko to. Totoo ba yan, idol? Nandun ang Alpine Car Race. May racing circuit na sila doon at marami pang nagre-rebuild. Nagbibuild pala. Yes, may Tokyo map din at di ko pa ma-mint. Talaga, hindi ko alam to mga idol I-comment mo nga yung link. Punta, check ko. Master Peach, kung alien man yan, kukunin din yan ng China. Ay, sinakop na rin China lahat, no? Pati alien. Si Brian, GG ako boss sa crypto party list, lalo na kung yung nominee nila is yung coach, big time yun. Tapos may mga binibenta pa na mga courses. Buti sana kung katulad mo na alam yung feeling ng may hirap na tao na nag-i-invest sa crypto. Salamat. Grabe. Uy, baka maano tayo dyan Yari tayo dun. Mga big time ba yun sila? Ako, di ko alam, mga lodi. Mga bago lang kasi ako. Siguro mga OG na kasi yun sila, mga idol, matatagal na yun sa crypto. So sila na nakakaalam niyan. Tayo nag-uumpisa pa lang. Actually, di ba? Kasi isang cycle pa lang ako from nag-start ako bull market, tas ngayon lang ulit ako nakaranas ng bull. Kasi nung pumasok ako, bull market na di ba? Hindi pwedeng malaman, Edner, kasi ayan ang pinaka-unang rules sa mga nagki-crypto. Huwag mong tanungin kung ilan ang crypto ng ibang tao. At ang pangalawang rules number 2, huwag mong sagutin pag tinanong ka ng ganyan. Ayun yun, mga lodi. Kahit na onti lang, madami, sakto lang, huwag mong sabihin kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Diba? Halimbawa, meron akong sinabi ko na meron akong 100 XRP. Yeah? Tapos yung XRP biglang naging presyo ng Bitcoin. Alam mo na agad kung magkano yung pera ko. Kasi yung Bitcoin is nasa 6 million isa. Times 5. Diba? O di 15 million.
Di marunong sa math, eh, no? No, di ba? So, ganun lang yun. Hindi ko alam. Pero, bawal yan, idol, no? Kanya-kanya tayo, no? Ganun lang yun, mga lods. Si Eric, Ericson Enriquez, lunurin sa baha ang mga alien na yan. Ano yan? Lumuluot. Ang baga, kaya niyan sa ilalim ng tubig. Si Alan, si Satoshi yan, nakasakay sa spacecraft, babalik na siya sa Earth at mag-sell ng BTC. Umalis lang pala, nag-stroll. Baka nga sa no, check, sabi pa naman ni Elon Musk, regalo sa atin ng alien yung Bitcoin. Kukunin na nila yung Bitcoin, naragis yan, no. Ronin Padilla, shoutout sa'yo. Si Kabahan Crypto, inabangan ko yan, yung drop sa XRP pag position sana ako, kaya lang wala pang position. Ayan, sabi niya, idol. Si Equinox, dun sa White House report na nilabas nila kanina, sa page nila na number 58, nabanggit nila ang Hedera. At Hedera lang ang kaisa-isang pinangalanan nila sa report. O, ayan yung H-bar. Bullish sa H-bar. Check natin kung ano yung H-bar. ₱15, oh. Oh, medyo ano siya ngayon, downtrend. No, pero sa 7 days, positive 12% yan. Sa 1 year, halos 300% ang H-bar. Mga loans, no? Si Equinox, si Helos, shoutout sa'yo, idol. Si Patrick, good news for SHIB holders. Nag-invest ako 4K sa Shiba Inu lang. Oh, yan. Sana nga, ma-idol, no? Umangat yung SHIB. Kinuha lang palakplak. Solid yun, load, sabi. Oo nga, eh. Kinuha yung profit ko. Oy, what are you doing? Are you dropping? Are you dropping like a meteor? Mga idol, pwede na ba tayong pamosisyon jam? Mamaya na. Easy. Buti na lang, Kuya Jeb, nag-hold lang ako. Hold lang talaga is the key. Gustong-gusto ng mga manipulator na mag-liquidate ang investor. Tama. Doon sila kumikita, idol, eh. Si-share ko lang TV at si Mal mula noon hanggang ngayon. June Abendaño, shoutout sa'yo. Si Miao, si Budigero, since $2 to 3.1. Pababa ni XRP, kaya hindi ako makarelate sa trade nyo, idol. Okay lang yan, bodega, idol. Isa sa mga, yan, the best strategy. No? Buy and hold. Kape-kape mga idol, break time, sabi ni idol. Shoutout sa'yo, si Ziggy Stardust, Leila Tui. Nako, baka yan, idol. Nako, nakakatakot yun. May palag kaya tayo dyan, mga loads, no? Tama, kailangan ko nang bumili ng ng samurai, Ayun lang panlaban natin sa tayong swordsman. Ayan, present idol XRP H-bar Doge hold ko. Sayang na paaga sa SHIB. Ayan, may H-bar ka, may good news sa H-bar, nabanggit. Malapit na sana na sa 2.95 long position ko. Lodi, di pa kinuha. Sayang, tinulugan ko na rin. Si Books, si BTB. Baka kukunin ng alien yung mga blood type na... nga, no? Yung babaeng, guada negative. Si Giancarlo. Katimbang. Ayan, shoutout. Si Ramon Cervantes. Buti nag-out ako bago mag-FOMC. Natalo $20 bago bumulusok. Di tayo na mainaisahan ni Tito Jerome. Sino Tito Jerome? Tito Jerome Powell, sorry. Sorry, idol, sorry. Ibang Jerome yung naisip ko. Si Ryan Plugin. Si General Torre yung representative tayo. Napatay tayo doon. Namuni niya ng boxing yun. Alamin niya muna yung schedule ng alien. Pag alam niya hindi makakapunta sa date na yun, saka niya doon nakamuni ng boxing. Alis ka sa araw na to.
O, dyan tayo mag-boxing. Well, Ocampo, ayan. Kahit saan dyan, basta sa long post, no words. So, ayan. Si Mr. MacD. Pwede tayong maging representative, Lodi. Sayang tist naman tayo eh. Sayang tist. Si Nal, Kabasan. About sa Tron. Yung Tron kasi, alam nyo mga idol, sa totoo lang, nagsisi ako, hindi ako bumili ng Tron dati. Minamatahan ko na yung Tron eh. Kaya lang, kilala nyo naman si George, si Cryptosaurus. Galit na galit siya kay Justin Sun. So, naging negative na rin yung tingin ko kay Justin Sun. Kasi negative siya kay Justin Sun. Eh, siya yung lagi kong pinapanood. Ang ganda ng chart ng Tron, no? Mga Lodi. Oh. Kita nyo yun, panga talaga siya. Oh. Kita nyo. Kaya lang yung all-time high niya, medyo mataas. 24 pesos. Oh, ngayon, drop lang siya ng 24% lang. Oh. Kumpara nyo sa mga ibang coins na nasa 60-70 plus pataas yung negative nila, di ba? Ayoko magpapomo sa Tron eh. Inisip ko, ibang coins na lang kesa sa Tron. Marami namang may chance na lumipad din eh. Di ba? So, doon na lang, yun na lang pipiliin ko muna. Siguro once na mag-drop si Tron ng mga 50 plus negative pababa, pataas, halimbawa 50 to 80 to 70, baka doon ako magbodega ng Tron. Kaya lang, baka nakakulong na si Justin Sun nun. Si Sela Villa, high blood na si Trump dyan kay Powell. Di naabot sa September, boss. Sana nga eh. Dapat si Onel de Guzman ang umattend, boss. Sino yun? At maging representative ng Pinas. Yung gumawa ng I love you virus. Siya ba yun? Ang pangalan ba nun, Onel de Guzman? Sikat yan sa buong mundo. Di pwede si Marcos. Kada 3 words na sabihin, nakakalimutan nyo eh. Nakakalimang nyo eh. Focus na lang siya sa pag-ipon ng baha. Hindi ako nagsasabi niyan ha. Si Sabrak nagsabi niyan. Baka magalit na naman yung mga kamote dyan ha. Hindi ako maaway sa idol nyo ha. Si Sabrak, kawain nyo. Hindi man magka-trade, sana tumaas pa rin. No? Ayan, sabi. Niloko tayo ng buhaya ng congressman na to. May account siya sa talpa. Hindi, mali ba ako? Mali ba ako doon mga idol na hindi ka naman makakapasok doon sa site ng Talpahan kung wala ang account doon. Di nanonood siya, di ba? Ibig sabihin, may account siya doon. Di ba? Kung mali ako, di mali. Ganun lang yun. Sorry. Inabutan ko yung 2.9 loads. Matagal-tagal din kasi nagstay kaya hindi ako pumasok ng trade. Inisip ko pa weekend na baka mag-drop. Pagising ko 3.1. Ayan, abangan na lang abangan si My Interest in Life. Shoutout sa'yo, idol. Si Biko Adan. Pagdating niyan sa Earth, baka makipag-crossbreed sa'yo yan, boss. Yari tayo dyan, mga Lodi. Nakita ko pa naman. Napanood nyo na ba yung Hindi, marami na lang akong alien movie na napanood eh. Okay din yung mga yun, mga Lodi. Sana mabait sila. At sila, friendly, no? Ipapakulong na talaga ni Daddy Trump yan si Jerome eh. Oo nga, 2.5 billion renovation daw eh, no? Nagkataon, Boss Jeb, nagising ako 5 a.m. dito, 3 a.m. nyo sa Pinas. Nakaposition ako ng 8x XRP $4,000 long. Oh, nako. Idol, ano nangyari? Kamusta? Ben XRP. George Gonzalez. Said Kaluwag, magiging representative. Mokalista na yan. Si Dong Abay. Si Dong Abay yun, idol. Mokalista na yan, Nakasama ko yun dati sa Dong Abay sa UP. Pero fans niya lang ako. Kasi dati, alam niyo yung mga nagbibenta ng picture sa mga graduation? Yung nakalatag yung picture. Dati, sideline ko yun, mga Lodi. Sideline namin yun. Nagbibenta ako. So, gumraduate siya dun. Ewan kung anong course yung ginraduatean niya. Tapos kumanta siya. Ayun, tapos pag-usap kami. Si Papa pala, si Airpat. Ang kulit na nangyari dun, mga idol. Saka ako nakakwento sa inyo yun. Pero nakakatawa yung nangyari sa experience namin kay Dong Abay. Mga Lodi, intindi. Tanggol versus Alien. Pwede yan, di namamatay si Tanggol eh. Si George, si Jigs at si Jason, Aldrin.
Tinulog ko na lang, Lodi. Pag tumaas, edi tumaas. Pag bumaba, wait, another chance na lang ulit. Si Bungoton Bros. Tataas na ba XRP load so magka-crash pa below 3 bago lumipad? Pwede kasi mangyari nga idol Kaya lang kasi syempre, this is the game of probability, no? Hindi natin sure. May mga chance lang, no? Lods, paano ba ginagawa mo sa futures isolated? 20x ka ba? Mas maganda ba gawa ka tutorial, Lods, para matry din namin ng mga viewers mo? Hindi kasi ako nag-tutorial, idol pero sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo si Boss Robo, marami siyang tutorial nun, no, kung paano mag-trade, mga idol, no? Mas magaling siya magpaliwanag sa akin dahil isa na siyang napakalupit na veterans trader, mga idol. Marami siyang tutorial dito. Meron nga siyang bago ngayon, yung bot. Gumagamit ng bot, mga Lodi. Ang lupit nun ni Boss, no? Binance Spot Grid Bot. Auto trading bot. Ito auto trading. Diba? Anuhin nyo, hanapin nyo yung mga ibang tutorial niya dyan. Magaling yan si Boss, mga idol. Buti pa yung ang US may Fantastic Four at Superman, tayo wala. Wala nga tayo Diyan naman daw si General Tory. Nagpagtanggol yun. Dadali niya sa dahig lahat ng alien. Magsama-sama kayo nila digong. Ako bibit-bit dyan. Gagaling niyo yung mga alien. Huwag kayong kumano dyan. Bibit-biting yung alien yan. Ipit sa XLM, sabi sa tumaas na, down 10k ako sa portfolio, buti spot lang. Ayan. Okay lang yun, idol. Nangyari na sa akin dati yan. Nagda-down nga ako ng 6 digit Dati, nagda-down ako ng 6 digit sa spot Sa spot yun, mga idol. Kasi malaki yung pondo ko sa spot dati. Kaya pag konting kilos, ang laki rin ng galaw So, nagda-down ako dun, mga 100k, 150k, down ako ng isang araw. Tapos, biglang babalik, makakabawi. Panalo naman ako ng 300k. Sa spot lang yun, hindi ko ginagalaw yun, mga lods. Nakikita ko lang. Idol, Shiba Inu to the moon, sabi ni Jason Abila. Si Bibo, si JTB. Ayan, si Lewit Clarion. Sunog, 10 USD ko kagabi, idol. Naku, pares tayo, ako 20. Pero kanina nakabawi ako ng 14. Sayang yung Shiba Inu ko sa Binance, di ko na nalipat. May minimum lang kasi XRP lang at XLM nakuha ko. Nanakaw pa yung CP ko na nagamit pang login doon. Aray ko. Baka pwede, hindi mo na kayang ma-access, idol. Pwede pa yun. Baka pwede pa, sayang yun. Thanks sa news. Si Kilot mo talaga. Kilot mo talaga? Baka kulit yan. Si Mark Anthony. Thanks Lord sa news, na-liquidate ako. Inisip ko na lang, tuition fee na naman to sa pag-aaral ko sa trading. Nanood din ako kay Boss Robo Coins. Grabe, idol. Top 10 siya dun sa tournament. Global yun, idol. Yung mga nilalaroan nila Boss Robo. Di lang ako sumali doon kasi ayoko pa Kasi focus ako ngayon sa bodega. Pero sa susunod siguro kapag bear market na, wala na tayong gagawin nun. Magte-trade lang tayo. So baka doon ako sumali kay Boss Robo. Pero ngayon, pahinga muna ako ngayon Si Gabio, lumipad pa baba. Si Noy, ayan, XRP ay gumalaw, stock ng 3.1. So ngayon, 3.7. Ako, ayan, maganda to maya-maya. Baka makapag-position. Sana makaposition ako. Ayan, pa-shoutout idol, listening while working, si Mac Matira. Shoutout sa'yo. Yan ba yung alien? Yan naka-neon green? Hindi yun. Si ano yun Sino ba yun? Hindi ko kilala yun, idol. Sana, nawala tuloy ako Si idol kasi. Yan. Si El Balagbag. Lumipad na load, sabi ni Salad Match. Si Demon Cat. Dapat salubungin na nila yan loads para magkaalaman na. Ayan.
Kasi kapag kaganyan, hindi naman natin alam kung masama yung hangarin nila o hindi. Ngayon, kapag kunyari, nag-iingat tayo, ayaw na natin silang lumapag sa Earth. Salubungin na natin sa ano pa lang, no? Sa space pa lang. Naka-ready na yung mga nuclear. Oy, ano, sasakupin nyo ba kami o tutulungan nyo kami? Paano sila magko-communicate dun, mga lodi, no? Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Akala ko nagbago isip tayo na ang pupunta sa alien. Pag tayo nagpunta sa mundo nila, tayo yung alien dun. Di ba? Oh. Always watching pa rin, Boss Idol. Ayan, si Pete Pelizardo, si Ibo, si Ninoy Taduran. Kapal ng mukha ng mga politiko ngayon mo. So, ang kakapal ng apog no? Parang ano ewan ko ba? Bagay, binoto naman nila yun. Disley Milanimnera, shoutout sa'yo. Si Kaluwag ang representative. Ayan. Hindi naman yung kinakausap nun alien Ang kinakausap nun multo, tsaka mga aswang Masamang espiritu yun idol Espiritu pala. O yan. Alien invasion, baka magdodonate sila ng malupit na equipment para sa flood control, no? Pwede yun. Higanting sponge. Hindi itatakas daw nila si Digong sa dahig, Pwede din yun, no? Liligtas nila si Digong. Kaya lang, nakaabang na si Torre. Pag nahuli sila ni Torre, sama-sama sila dun. Boss J, kapag may alien, nasama na ako sa kanila. Pwede, no? Kaya lang, gusto ko rin kaya lang hindi pwede. Nung bumaba ng 3, tas nakapasok ako ng long, ang liquidate price ko 2.76, kaso puro pa sideways ang galaw, kaya taas baba ang nangyari. Ganun talaga, idol, medyo matagal ngayon Achievable talaga 30, pero maliit yan, bossing. Let's put it to consideration na in order magamit siya as bridge currency. Maliit siya, knowing di naman nila hawak lahat ng supply kasi may nasa ETF, institution at retail. They need to put it to a higher price kung malalaking transaction ang mangyayari. Tas di pa kasama dyan yung holdings ng mga bansa na gagawin siyang reserve currency or assets. Tas may RWA integration pa. Tama ka dyan, idol. Kaya nga hindi na yung market cap parang baliwala nga yun sa mga utility token. Ayun yung hindi naintindihan yung ng iba, mga idol. Kapag yung token may utility, parang yung market cap medyo hindi angkop sa kanya dun bumase. Ganun. Punta sa Pinas ang mga alien para makiisabong yan. Ian Moraga. Ayan, tanong lang, boss, sa cold wallet ba pwede mag-sell or sa loob ng transfer lang meron? Transfer, swap, ganun. Swap pala, idol, swap lang. So kung meron kang US stable coin doon, pwede yun. Ganun. Maganda sa December siya mag-rate cut. Sinungaling ka, imbenta mo. Ang dami nang nagagalit kay MG Gaming, Bayabas ka daw kasi idol, Sabi, Pero bala kayo dyan, minsan totoo naman sinasabi ni MG Gaming, pero minsan, ewan ko, hindi ko na kasi pinapansin yung iba 81 like idol, sabi ni Parson, nung natapos na mag-live si Boss Robo, biglang bumagsak yung market. Kasi tinignan ko yung oras niya, 3 hours So 12 to 3 lang si Boss Robo, sakto, alas 3 ata nagbagsakan yung market Tapos na ata siya mag-live nun. Walang XDC, meron. Meron. Kaya kapag si Clavis to, kaya kapag nagsalita si Jerome, hold lang muna dahil magalawang market kapag nagsalita si Jerome. Parang ganyan din yung tanong ko nung nakaraan, sabi ni Idol. Siya pa yung magbibigay patawa dun sa kumuha ng video. So to'y talaga dapat sa mga ganyan, alisin agad sa pwesto Kaya nga Kung tutulungan ng mga alien ng tao, baka abusuhin lang ng mga gahaman. O nga, hindi nila may isahan yun, mga lods. May mga rules siguro yung mga alien. Ano yan? Nasamantala mo kami? Gawin kitang palaka. Naging magician yung mga alien, Si Carlos Villanueva, abang na lang ako sa all-time high ulit, boss. So, ayan. Si Joseph Berdin, si Hunter, si Chupol TV. O, ano ni Chupol TV?
XRP, XLM, Cardano, Doge, SHIB, Pepe, Elon. Ano yung Elon? Meron bang Elon? Wala, hindi ko alam kung merong Elon. Basura man, expected na yan, hindi mag-kakat. Pero sabi ni Trump, by September 15 pa mag-cut si Powell. O, sana. Ako, okay naman sa akin yan mga lods kasi hindi pa naman tayo, malayo pa yung time natin para mag-take profit Wala pa sa akin yan. Para sa akin, idol, papatagalin pa yan nila. Sakain mambig-big lang lumipad strategy nila yan para maraming magbenta sa kalilipad madaming mga may iwan. Tama. Boss Jeblo, lipad na po ba? Mag-seatbelt na po ako. Shoutout po at salamat sa update. Si Phil Habis, shoutout sa iyo, idol. Si Basura Man at si Albert Iguaton. Ayan, shoutout sa inyo. Boss, nag-live si Boss Robo sa YouTube, idol. No? Stock tambay, ayan o. Nag-alisa na yung ibang mga games sa Ronin. Mga Moco Collection lilipad na din. Ang Pixel Heroes Adventure lilipat na din sa Cross Network, kung saan lumipat ang Ragmon NFT. Pati ata yung ibang validator sa alis. Tanong ko na rin sa iyo, sir, ano opinion o reaction mo tungkol dyan? Bullish ka pa rin ba sa Ronin? Bullish pa rin ako, idol. Siguro parang nililinis lang nila o hindi ko alam pero 'di ba nabanggit nga natin noong nakaraan, sila sa Hideout nag-meeting sila. Siguro yung bagong rules na gagawin nila ngayon o yung bago nilang i-adapt o something na babaguhin nila sa Ronin Network hindi na naaayon doon sa mga games na nandoon, no? Kasi yung pumasok sila, iba yung rules So ngayon may bagong rules, baka hindi na sila angkop. So kaya sila siguro lumilipat sa iba. Pero sa Ronin Network, para sa akin, goods pa rin ako dyan mga idol. Wala. Bukod sa no choice ako, kasi ang dami kong aksi. Isa sila sa mga developers na hindi pa kasi talaga sumusuko simula nung nag-bull market, nag-bear market, tas ngayon pa bull market. Andiyan pa rin sila, hindi sila nawala kumpara sa mga ibang games. Asa na ngayon yung mga Pegasi? Nasa na ngayon yung mga palo-palo, ano ba tawag doon? Basta yung mga ganoon. Tapos yung lahat ng mga sumabay sa kanila nawala na, naglaho na, pero nandyan pa rin sila, gumagana pa rin sila, nalalaro ko pa nga nag-ano pa ulit ako nagbabounty ulit ako ngayon So ibig sabihin, hindi sila humihinto. So para sa akin, goods pa 'yon. 'Di ba? Ngayon, kapag may lumutang na mas magaling, ito magaling daw to, kaya daw nitong tapatan yung mga ganito ganyan. Pwede nating i-try. 'Di ba? Pwede nating i-try kung hindi naman may ibig sabihin na gusto mo yung Ronin Network hindi ka na maglalaro ng iba kung sakaling meron, 'di ba? Maglalaro ka pa rin, kaya lang andun dahil kung aksi dyan 64, gagawin ko dyan, sasangag ko. Hintayin ko na lang sila makabawi, makikinabang pa ako, 'di ba? Once na makabawi yung Ronin Network, tataas yung presyo ng mga aksi, makakabawi tayo. Ganun lang yun. Kung hindi, wala na tayong magagawa, 'di ba? Malulungkot na lang tayo. Yan, Chris Cilindro, shoutout sa iyo. Si Mike Galardo, si NFT Hunter, NFTX Hunter, shoutout sa idol. Si Charlie Romero, shoutout sa iyo. Si AJTB. Ayan, shoutout sa iyo, no? So ayan, si AJTB yung naunang mag-comment, no? Ayan, actually ako yung nauna kasi siguro kumakain pa kayo kanina, alas 12 pasado ko na ito in-upload So ayan. Bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo mga idol. So 11:30 halos natapos yung update ko ngayon sa oras na to habang nagsasalita ako So i-upload ko na to, siguro abot to ng mga 1 oras, something like that, no? Baka mga 12 pasado ko na to nyo to mapanood. So ganun pa rin, no? Parang kanina. So kita-kits tayo bukas mga idol. Salamat sa mga nanood, sana na-enjoy nyo. Maraming salamat sa umabot dito sa dulo ng video natin. I-like nyo na lang yung video natin, subscribe sa mga hindi pa. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung link natin sa baba ng description mga idol. So kita-kits tayo bukas ng umaga. Maraming thank you. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.